Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Nandito na naman tayo sa ating Saturday Habit kasama ang mahal na Birhen sa ating podcast, Ang Pueblo Amante de Maria. Ako na naman po ang inyong kasama para dito sa ating episode na ito, no? Dahil nga marami tayong mga pinagkakaabalahan sa mga panahon na ito, no? Ako po muna ang inyong makakasama pero hindi po ako nag-iisa. Kasama natin ang ating pinakapipitagang author, ang kuya ng mga Dambana at Basilika, at siya rin ang ating secretary ng ACSP, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang special episode po ng ating pong podcast na Pueblo Amante de Maria. Father Friends, nakakatuwa naman po na tayo meron na po muli na special episode. Kaya nga, no? Bakit nga ba tayo, Kuya Ivan, nagkaroon ng special episode ngayon? Ano bang meron? Kasi po yung pupuntahan po natin ngayon ay kakaiba po na lugar at syempre po ito po ay meron pong malalim po na debosyon sa Mahal na Birhen. Kaya sabi namin dapat talaga special po ito. Amen. Saan ba yung pupuntahan natin na yan, Kuya Ivan? Parang nakaka-excite naman. Parang Opo. giniginaw ako ng konti, ah. Ay, opo, kasi talaga pong kapag pumunta po kayo doon, ang unang iisipin po ninyo, giginawin po kayo, mataas na mataas po siya, no? So tayo po ipupunta po sa inang simbahan po ng isa po sa mga pinakasikat po na lungsod po sa buong Pilipinas. Walang iba po kundi ang summer capital of the Philippines, ang Baguio. So sabi po Oh. dito, ang parokya po na iyon at simbahan ay nakumpleto po noong 1936, although earlier pa po ay meron na po nitong simbahan na ito at na-dedicate po ito sa napaka-unique na title. Parang ito nga lang po ang narinig ko na may titulong itong simbahan sa buong Pilipinas. So Our Lady of the Atonement. Ano? Atonement. Galing ano? So ito po ay naging parokya at naiangat po bilang katedral ng Nooy Apostolic Prefecture at of Mountain Province na ng Apostolic Vicariate. As kalaunan po noong 2004 ay naging isang diocese na. So grabe no, grabe yung paglalakbay po ng simbahan po doon po sa may Baguio. At yung birhen naman po nila nakakatuwa po ay nagawaran po ng Episcopal coronation ni Bishop Bendico noong pong March 25, 2023. Kaya po mga kamanlalakbay, nakatutuwa po ipakilala po sa inyo na pupunta po tayo sa napakaganda po na katedral ng Birhen ng Atonement po sa Baguio. Amen. Ayan. Nakaka-excite naman. Pagpupunta nga ng Baguio, no? Hindi pwedeng hindi ka dadaan sa Baguio Cathedral. Ay, totoo No? po yan. Opo. Talagang kahit secular tour, religious Oo. tour, Gusto mo nakikita lang po natin magpalamig. talaga may dumadalaw doon. Opo. Kahit gusto mo lang magpalamig, gusto mo lang mag-strawberry taho, kailangan dumaan ka sa Baguio Cathedral. Siyempre, makakasama natin Brother Ivan, no, yung isa sa kanilang pari, no, ng Diocese of Baguio nga, no. Naging parochial vicar siya dito sa katedral na ito at kasalukuyan siya ngayong resident priest ng Our Lady of Lourdes Chapel sa Baguio City. No, siya rin ang chairman ng Commission on Liturgy ng Diocese of Baguio. Kaya hindi biro yung ating guest ngayon, no. Medyo talagang maraming masasabi at makikwento ito sa atin na pinapakilala po natin si Father Marion Joseph Sanchez Nebres. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Father Marion. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyo, Father, Brother, and o nga po ngayon pong panahong ito ay medyo maginaw po ngayon sa Baguio kaya ako po ay naka-sweater po. Kapayapaan sa ating mga kamanlalakbay. Ayun Amen. Ayan. po. Ayan. Opo, no? Father, So, marami kaming Father mga Franz, tanong sa inyo bukod sa gusto naming pumunta dyan. Marami kaming mga tanong sa iyo. Tama ba yun, Kuya Ivan? oo, excited na excited tayo. Lalo tigit gusto natin malaman po yung kanila pong birhen, yung storya po niya at sa paano po siya lumago dyan. So, siguro po, simulan po natin yun, Fathers, no, sa tanong po na yon. Father Marion, so pari niyo po ba kami bigyan ng konting glimpse, no, kung paano po ba nagsimula itong pagkilala po sa Our Lady of the Atonement, paano po siya napunta dyan po sa Baguio City? Okay po, Brother, Father, alam niyo po, itong Our Lady of the Atonement devotion, kagaya po ng sabi niyo, Brother Ivan, nag-unique, nag-iisa
dito sa Pilipinas at pangalawa po sa buong mundo. So alam naman po natin dito sa Baguio, nagsimula po yung pagpapatayo ng Baguio Cathedral sa pamamagitan po ng mga misyonaryong tinatawag nating CICM Fathers or Congregatio Immaculati Cordis Maria Fathers. Sila po yung mga Belgian Fathers na nauna po nagpatayo ng simbahang itong Baguio Cathedral. At nung tinatayo po itong Baguio Cathedral, kailangan po ng pondo itong si Father Florimon Carlo. Kaya siya po ay lumapit sa Graymore Fathers, no? Sa Graymore Fathers para humingi ng pondo sa pagpapatayo. Pero sabi ni Father Paul Watson, sige, bibigyan namin kayo ng pondo. Kukunin namin sa aming newsletter na tinatawag na The Lamp. Yung kinikita nito, ito yung gagamitin para sa pagpapatayo ng simbahan sa Baguio. Pero may isang kondisyon, kailangan ipangalan nyo ito sa Our Lady of the Atonement. Okay. Opo, yun po yung meron palang dahilan pag minsan may condition pala no pag nag-solicit ka. I think this is maganda naman po yung naging usapan nila, naging condition kasi ito po mga Graymore Fathers gusto po talaga nilang i-promulgate, i-promote ang Our Lady of the Atonement. Grabe. Yan. So meron po So, pala nagsimula po ito sa isang kasunduan. Opo, opo. Galing, ano? Tapos po, itong Our Lady of the Atonement, kasi ang tanong niyo po kanina, paano po naging sikat dito sa Baguio? Actually po, nung ako ay bata pa lamang, ako ay nagsasakristan, 1990s, 1998. Ang pangalan ng cathedral na nakikita ko is Immaculate Conception, Immaculate Heart of Mary Cathedral. Kaya sabi ko, Immaculate Heart of Mary Cathedral. Tapos after 3 years, may pumalit na bagong pare, si Father Andres Cosalan, napalitan yung pangalan ng cathedral, Our Lady of the Atonement Cathedral of Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement. So, alam niyo po, sa history po ng Baguio Cathedral, medyo matagal din pong nakalimutan na ang pangalan ng cathedral ay Our Lady of the Atonement. Dahil nga po may mga CICM Fathers noon gustong bigyan ng value ang mga ICM Fathers. Ang patron saint po nila or patron nila is Immaculate Heart of Mary. Kaya nga po yung Congregation of the Immaculate of Mary. Kaya po napalitan from Our Lady of Atonement na na-dedicate noon, napalitan po siya ng Immaculate Heart of Mary. So I think, kung di po ako nagkakamali, mga 1970s, napalitan po siya. Hanggang 2000, I think 2000 or 2001, binalik ni Father Andy, nag-research siya, na dapat talaga ang pangalan ng Baguio Cathedral ay nakadedicate kay Our Lady of the Atonement. Kaya nga po ang aming dating obispo, si Archbishop Victor Vendico, noong 2017 po, nagkaroon po kami ng pastoral assembly na as a diocese at pinoclaim niya po na ang Our Lady of the Atonement is the patroness of the Diocese of Baguio at tuwing at ang kanyang novena at patronal feast should be celebrated in the diocesan level. So yun po yung mga hakbang na nangyari. Una-una po, na-dedicate kay Our Lady of the Atonement, napalitan ng pangalan for how many years, binalik ni Father Andres Cosalan sa original na pangalan. Ngayon po pinatibay ni Bishop Bendico na si Our Lady of the Atonement hindi lamang patron ng cathedral kundi patron ng buong diocese. wow. Yun, no? So, grabe yung naging development, ano? Para po palang nung umpisa ay nawala siya, tapos talagang Opo. ibinalik siya. Talagang nagkaroon po ng ganong pagkilala, no? Opo. Father Franz, may So tatanong pa po talagang, kayo. so kasi parang nasagot na nga Kuya Ivan, no, yung second question natin, no, na talagang may kinalaman din ng CICM, no, sa kanilang pagmimisyon sa pagpapalaganap din ng debosyon sa Our Lady of Atonement, no. Kaya itatanong ko na lang din po sa inyo, Father Mario, no, mayroon po bang mga iba't iba pang kwento ng panalangin natupad, no, sa pamamagitan ng Our Lady of the Atonement na madalas naaalala ng kanyang mga deboto?
Pwede niyo po bang ikwento sa amin yung mga yon? Okay po, Father. Pero bago po siguro ikwento, gusto ko pong ah, magbigay po ng comment na sa sinabi nyo kung may kinalaman ba ang CICM missionaries para i-promote ang Our Lady of the Atonement. Actually po, for how many years, ang napopromote po is the Immaculate Heart of Mary. Ang yung nagbalik po dito is hindi na po siya CICM priest, but he is a diocesan priest in the person of Father Monsignor Andres Costalan. So siguro nga po, kahit naman po siguro yung mga missionaries na dumating po rito na CICM, hindi siguro sila aware na itong cathedral na ito na dedicate kay Our Lady of the Atonement. But in their mission, they are actually promoting Marian devotion, Marian practices, the praying of the Holy Rosary, but not exactly na to have a devotion to Our Lady of the Atonement. So ngayon pong naibalik ni Father Andy yung pangalan, yung mga sumunod pong parish priest or rector sa Baguio Cathedral, sila na po yung nag-promote nagpalaganap ng debosyon kay Our Lady of the Atonement hanggang sa paggawa po ng dasal, paggawa ng kanta. Yun po. Ang galing naman. So, talaga pong may kinalaman niya din yung sa ICM, pero ang nagtuloy na yung mga diocesan po, no? Bago po tayo magpatuloy sa ating podcast, no? May kasama po tayo ngayon na isa pa nating host, no? Ayun! Makakasama na po natin siya. Napakilala po natin ang rector ng Antipolo Cathedral, Father Nante Tolentino, ang ating main host. Viva la Virgen! Kapayapaan sa inyo, Father Nante! Viva la Virgen! Sorry po, may humarang sa akin sa patio. Sorry. So, yun nga po, no? So, tuloy na po natin ang ating kwentuhan. Yun nga po, Father Mar, yun yung mga kwento naman ng panalangin na natupad. Meron po bang mga kwento ng panalangin na natupad sa kanyang mga deboto? At ano-ano po yung mga ito na pwede nyo pong ibahagi sa ating mga kamanlalakbay? Actually po, kung magtatanong tayo ng mga mirakulo o kaya yung mga mga nangyaring kakaiba sa mga ating deboto, para pong naluma, parang masasabi ko pong ngayon pa lang po talaga napapalaganap, ngayon pa lang po nakikilala itong mahal na Birhen ng Our Lady of the Atonement. Ako po, lumaki po ako bilang altar server sa Baguio Cathedral, and then naging seminarista po ako ng Diocese of Baguio hanggang naging pari po ako, 5 years na po ako bilang pari ng Baguio. Nung nag-meeting po kami last clergy meeting, ang tanong po ng mga pare sa aking komisyon, paano nyo maipapalaganap ang debosyon sa buong diocese? So ibig po sabihin talagang very siya, very young, very baby pa lang siya. Kailangan po namin mag-exert ng effort. Pero meron po akong nakausap na isang collector namin sa cathedral na nagkaroon siya ng cancer, cancer survivor siya. At sabi niya, Father, talaga po yung aking devotion kay Our Lady of Atonement, kaya po ako naka-survive, sabi niya. So, na-opera po siya, and then sabi po ng doktor sa kanya na medyo alanganin na siya, pero dahil daw po sa kanyang panalangin kay Our Lady of the Atonement, ay siya po ay gumaling. Ngayon po malakas na siya. Na-stroke na po siya ng ilang beses, pero lumalaban pa rin po dahil sa kanyang debosyon kay Our Lady of the Atonement. So may kwento talaga ng pagdedebosyon na din. Kwento ng himala. Ayan. Amen, Father. Ayan. Si Father Nante daw po, may tanong daw po sa inyo, Father Marion. Okay po. Okay. Father, ang Cathedral po na Our Lady of Atonement sa lungsod ng Baguio ay isa sa dinadalaw ng simbahan sa Hilagang Luzon. Actually, ako po, lagi akong pumupunta talaga dyan sa simbahan ninyo, Father. Opo. Paano po mapapalaganap ng simbahan itong natatanging debosyon nito sa mahal na Birhen? Sa mga dadalaw po ng mga pilgrims, Father. Okay po. Maraming salamat po sa tanong nyo. Actually po, pag may mga dumarating po ritong mga bisita, kasi po ang misa ko po sa katedral is 6:00 ng umaga. So bago po ako magmisa, umiikot muna po ako yung mga taong darating sa gate. Our Lady of the Atonement, kakaiba, sabi nila. Para bang
first time nilang narinig yung meron palang Birhen na Our Lady of the Atonement. So, kaya po ang ginagawa po namin lalo na po pag Friday, Saturday po na marami talagang bisita. Meron po kaming novena. After kasi ang misa po namin 6, 6:37, then may novena. Pero ako po, dahil nga Sabado, sa homily ko, sinisingit ko na po yung kwento ng Mahal na Birhen. Tapos, meron din po kaming tinatawag po na organisasyon na Devotees of Our Lady of the Atonement. At ito naman po yung mga umiikot na nagbabahay-bahay, lalo na po pag malapit ang kapistahan ng Our Lady of the Atonement. Sila po yung meron po silang statue ng Mahal na Birhen, at yung Black Rosary po, binabahay-bahay po nila to. Pero ito po nangyayari lamang sa komunidad ng katedral, pero sa diocese po, ito po yung kailangan po namin talagang pagplanuhan kasi mas kilala pa po nila ang Immaculate Heart of Mary kaysa kay Our Lady of the Atonement po, Father. So kung yung tanong niyo po na dahil po ang katedral ay dinadayo, tourist spot po to dito sa Northern Luzon, malaking bagay po malaking bagay po na yung mga ginawa po namin, for example, na may magandang birhen si Our Lady of the Atonement. I-renovate din po yung simbahan ng katedral. And then nagkaroon po kami kasi dati po walang mga signage ng Our Lady of the Atonement. And one time meron po yung sa isang pare na pinuno niya ng tarpaulin yung grounds ng katedral ng picture ni Our Lady of the Atonement. At si Bishop Bendico po, gusto niya lagyan sana ng museum or parang museum po na andun yung kwento ng Mahal na Birhen ng Our Lady of the Atonement. At isang plano po is magkaroon din ng replika. Ako po, wala pa po kaming replika ng Mahal na Birhen. At siguro po yung pagbisita rin ng replika sa ibang lugar. Yun din po siguro sa ibang diocese. So alam po natin na nagkaroon po ito ng very recent development, no? Kasi last year kinoronahan po naging bishop ng Baguio na ngayon ay Archbishop na po ng Capiz, si Bishop Victor Bendico, itong imahen po na Episcopal coronation, March 25, kung di ako nagkakamali, ano po ang naging epekto nito, Father, doon po sa promotion po na meron po tayo ngayon sa diocese na pinangungunahan po ninyo sa propagation po nito sa iba't ibang mga parokya at kahit po sa labas po ng Baguio? Actually po nung nagkaroon po ng coronation, nagtataka po yung mga parishioner po, actually mga tao ng diocese, ano ang coronation? Kasi po it's the first time po na may nangyaring coronation dito po sa Baguio, kahit po siguro sa Cordillera. Parang hindi ko alam, Brother Ivan, kung may research kayo na meron bang ibang birhen dito sa Cordillera na coronate kahit episcopal coronation or canonical coronation. Parang wala. So yung mga tao po dito, namamangha sila o nagtataka sila, anong ibig sabihin nito? Kaya po nung bago po yung koronasyon ng Our Lady of the Atonement, talaga pong we tried our best na i-explain sa kanila anong ibig sabihin, bakit episcopal, anong ibig sabihin nito pag episcopal, at ano naman yung canonical. So bakit kailangan i-coronate? So actually po nung nag-coronation na, ganun pala, sabi ng mga tao. At natutuwa po ako nung coronation kasi marami pong bumisita dito ng mga devotion ng ating mahal na ina. Meron pong isang isang grupo po ng mga photographers na nagpipicture ng Mahal na Birhen, na sila po yung malaking bagay po yung naitulong nila dahil sa kanilang pagpipicture at pagbisita at pagdalo ng coronation ay nalaman po ng ibang tao, meron palang Mahal na Birhen na na-coronate sa Baguio na Our Lady of the Atonement. At after po ng coronation, marami pong bumibisita, hinahanap po yung Mahal na Birhen na nakoronahan. At sabi nga po ng aming dating obispo na para sa kanya ay isang karangalan po ng diocese na
nagawa tong coronation, episcopal coronation ng Mahal na Birhen? Opo, actually po, base po sa historical records po, talagang ang tawag dito, ang Our Lady of the Atonement po ang una sa buong Cordilleras. Although meron pong isa na sinasabi po na koronahan din, yung pong Our Lady of Covadonga. Kaso po ay sa pag-alala po ng mga historical records ay parang wala po siyang decree. Hindi katulad ditong sa Our Lady of the Atonement. So, Kahit po dito sa diocese po, brother, wala oh, pong record na So corona. technically po, ito po yung dalawa po na nakilala ng Birhen dyan, yung Our Lady of the Atonement sa Baguio, tapos sa La Trinidad naman po yung Our Lady of Covadonga. Medyo Opo. parehas pong kakaiba na Opo. titulo ng Mahal na Birhen. Father Mario, no, ano yung mga posible pang gawin o hakbang ng Katedral ng Baguio sa kinabukasan at sa pagdating ng inyo po ngayong bagong obispo, 'di ba, na siyang magiging mahalagang gawain para sa pagpapalaganap din po ng devotion sa Our Lady of Atonement? Opo, maganda po yung tanong nyo. Very challenging. Actually po, bago umalis ang aming mahal na obispo na si Archbishop Bendico, gusto niya po talagang i-proclaim na maging diocesan shrine itong Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement. At ang purpose po niya is to promote the devotion to Our Lady of the Atonement. At ito po yung aming sasabihin, ikukulit sa aming darating na obispo. Alam ko naman po sa tulong niyo po, ng grupo niyo, kay Brother Ivan, ay hindi naman po sa pipilitin natin, kung hindi, ma-convince po natin, ma-inspire natin ang parating po naming Bishop-elect, Rafi Cruz, Most Reverend Rafi Cruz, na siguro po ituloy niya yung plano na gawing shrine po itong Baguio Cathedral at dahil nga po doon mas makilala pa itong si Our Lady of the Atonement. Amen, Father. Pagdadasan natin yan. Amen. Salamat po. Ngayon po, dadako naman tayo, Father, kasi gusto rin nating malaman yung personal na devotion ni Father Marion, di ba, Father Nante? Ikakat lang po natin yung kwentuhan natin, no? Papasok po sa atin ngayon ang ating pinakapipitagan na lay na talagang nagpo-promote din, no, ng pagmamahal sa mahal na ina, no? Si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Nante, Father Franz, Father Marion, and Brother Kendrick. Nakumpleto na naman tayo sa special episode, no? Kasi lahat tayo happy na makarating, no, sa Baguio, no? At lalong higit na makilala ang ating Our Lady of Atonement. So, Father Marion, no, ang ganda po nung sharing ninyo kanina regarding po sa mga nagawa na at saka sa mga future plans po, no, para sa promotion ng devotion. Pero this time po, syempre po, Father, gusto namin na makilala rin po kayo, no, at yung inyong personal devotion po sa ating mahal na ina. So, sa inyo pong karanasan po, no, bilang deboto ng mahal na Birhen, sa kanya pong titulo, no, na Our Lady of the Atonement, paano po yumabong, Father, ang inyong pagdedebosyon sa mahal na ina? Okay po. Viva la Virgen, kapayapaan po, Dr. Rita or Sister Rita. Sa ating pong kamanlalakbay. Personal po yung tanong. So, nung ako po ay hindi pa po pari, nung ako ay bata pa lamang, ako po ay nagpapasalamat sa aking pamilya na kinalakihan, sa aking mga lola, sa lola ko noon, na everyday po nagdarasal po kami ng rosaryo sa aming tahanan. So mga 4 years old yata ako noon, tinuturuan na ako magdasal ng rosaryo. At after ng rosaryo, nagdarasal kami ng Angelus. Tapos meron din kaming everyday mass na sinasamahan ko yung ano. Kaya para po sa akin, napakalaking bagay po itong pundasyon kong ito na nakilala na nagkaroon na po ako ng first hand nung bata ako sa aking sabi po devotion sa pagdarasal ng rosaryo. At alam po natin pagdarasal ng rosaryo ay connected sa ating mahal na ina. At ang tanong niyo po is paano po yung aking devotion, paano ko pa napapalalim nung nakilala ko sa Our Lady of the Atonement. Ang ibig sabihin po ng atonement, at one meant, actually may dalawang meaning. First is at one meant is unity. That the Blessed Virgin Mary is the symbol of unity and she pray for unity na magkasundo. Kaya nga po alam niyo po yung
mga nag-promote po ng Our Lady of the Atonement, actually po mga, I think, Anglican sila. Oh. And then, si Father Watson is a convert, no? Sa, meaning, para sa akin po nito, meron pong unity that the Blessed Virgin Mary would like to unite us sa kanyang anak na si Jesus. Kaya tuwing pong meron kaming okasyon ng selebrasyon ng Fiesta ng Our Lady of Atonement, pag ako po'y naghahanda ng aktibidad para dito, lagi pong, itong vicariate na to, dapat meron silang part, itong vicariate na to, itong parokyang to, pagtipon-tipon po, pagtipon-tipon. Secondly po, ang alam naman po natin ibig sabihin ng atonement is to atone for our own sins. Meron po tayong mga kahinaan, meron tayong mga kasalanan dahil nagagawa. Pero ang ating mahal na ina, sa kanyang title na Our Lady of Atonement, nire-remind tayo, pinapaalalahanan tayo na magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Yun po. Ang ganda, Father, no? Lalo na ngayon, ngayong ongoing yung Synod on Synodality, no? You mentioned po yung concept ng unity. Tapos yung kanyang roots, no, with the Anglicans also. Ang ganda pong tingnan kasi parang very unique talaga siya, no? Especially in that regard po, no, na pagsasama-sama. So, Father, sa inyo pong ministry, no, kasi marami na rin po kaming mga na-interview na mga pare, no, and talaga pong nakikita namin na talagang yung devotion sa ating mahal na ina, yung very important, no, na kinakapitan, no, ng lahat ng mga naging mabubungang mga pare sa kanilang ministry. So sa inyo naman po, Father, paano po nakakatulong yung devotion na ito sa Our Lady of Atonement, no? Sa inyo pong ministry naman po bilang pare. Opo. Sabi nga po na nila na kailangan maging Marian priest po tayo para talagang manatili sa kabanalan at ma-overcome lahat po ng mga pagsubok lalo na sa ating sa ministry ng pagkapare. Ang masasabi ko lang po ay ang kauna-unahan ko pong assignment na parokya ay Our Lady of the Atonement, kaya very meaningful po sa akin to. At nung ako po ay nagsilbi sa simbahan dito sa Diocese of Baguio, Our Lady of the Atonement, o Baguio Cathedral po ako unang dinala ng Panginoon. At nung ako ay nagsisimulang bilang pare, ang unang assignment ko is Our Lady of the Atonement Cathedral kahit parochial vicar. Pero ako po ay nagkaroon ng malaking task sa pagpapa-renovate po ng simbahan, pagpapagawa ng mahal na Birhen ng Our Lady of the Atonement. At yun po yung para sa akin na ginagamit ako ng Diyos na ito nga po, maging part talaga ng promotion ng Our Lady of the Atonement. Tapos ngayon po, ang aking pangalawang tahanan after ng Our Lady of the Atonement is Our Lady of Lourdes Chapel. So talagang Marian din po ang aking pinuntahan. So yun po para po sa akin, nakakatulong po yung Our Lady of Atonement, very meaningful siya. Kasi nga po dito po ako nagsimula sa aking, nung altar server pa lang ako, nung nagpari ako, dito ako nagsimula sa simbahang ito sa Baguio Cathedral under the patronage of Our Lady of Atonement. At tuwing po ako ay nagkakaroon ng problema, yan, ang hinahanap ko po is yung Baguio Cathedral para lang pong makita. Kung walang masyadong oras magdasal, makita po ang ating mahal na ina, Our Lady of the Atonement. Amen, no? Ang ganda po, Father, ng term nyo na Marian priest talaga, no? Sana may mga seminaristang sana po may mga seminarista. Opo. Na I'm sure kung yung mga seminaristang nanonood po sa atin ay may inspire po sila, no, na lalong palalimin yung devotion, no, sa ating mahal na ina. So, Father, as a last question po, meron po ba kayong natatanging karanasan po, no, diyan sa Baguio Cathedral na naramdaman niyo po talaga, no, yung pagdamay o pagtulong po sa inyo ng ating mahal na ina, no? Lalo na batang pari po kayo, yan po yung unang assignment ninyo. Syempre, marami pong adjustments, 'di ba? Meron po ba kayong
pwedeng i-share sa amin, no, na natatanging karanasan po? Okay po. Kung yung tanging karanasan po na para bang spectacular, wala po. Para pong siguro po sa araw-araw po na naging napagsisilbi ko sa pagmimisa ko sa assignment ko na ito sa Baguio Cathedral ay nagampanan ko po ang aking tungkulin bilang isang assistant parish priest, bilang isang liturgy director ng Diocese of Baguio sa tulong ng Mahal na Ina. So hindi ko po masabi kung meron bang special na karanasan o something special. Wala po akong maalala. Pero naniniwala po sa maliit na paraan sa pang-araw-araw na pamumuhay ko bilang pare. Merong binibigay na tulong ang Mahal na Ina sa akin at hindi niya ako pinabayaang na hindi ipagdasal sa ating Panginoong Hesus. Amen. Nag-agree po ako dyan, Father, no? Yung pagiging faithful po sa inyong ministry, no, ay yung po ay spectacular na, no? Yung ating yung ating pong everyday survival, lalo na kung nasa period po ng adjustment, di ba po? So thank you very much po, Father Mario, no? Nakaka-inspire po yung kwento nyo, no, na, and I think ang isang lesson learned po natin, we don't really have to look, no, for the big things, no, because in everyday existence po natin ay damang-dama natin ang pagmamahal ng ating mahal na Ina. So thank you po, Father Marion. Viva la Virgen, Father Marion. Viva la Virgen, nakaka-inspire naman talaga si Father. Parang sarap maging batang pare, ano, Father Franz, saka Father Ivan. Po, no? Amen. Thank you, Miss Rita, sa inyong kwentuhan ni Father Marion. Brother Ivan, anong challenge natin para sa episode na ito? So, Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay, no? So, ang ganda po ng ating natutunan po sa ating pong episode ngayon sa Our Lady of the Atonement. So, syempre po, isa po sa magandang challenge po na gawin po natin is tulungan po natin i-promote itong Our Lady of the Atonement. So, meron po tayo nung kanilang social media, meron po sila yung kanilang page, yung The Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement. So makikita nyo po yun sa Facebook. I-share po natin yung laman po ng kanila pong page. At syempre po, huwag po natin kalimutan na pag kayo po nakakaramdam po ng init at kayo po gustong pumunta ng Baguio, huwag po kayong aalis hanggat hindi po kayo dadaan sa Baguio Cathedral. So ano po ba nangyayari sa ating mga kamalalakbay kapag di po ginagawa yung ating challenge? Pumapangit, mga kamalalakbay. Alam niyo yan. Ayan. So, salamat po, Brother Ivan, sa ating challenge para sa episode na ito. At muli, maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga sharers, sa ating mga taga-post ng ating podcast. Siyempre, salamat din kay Father Mario na talagang sinamahan tayo para sa special episode na ito. Salamat kay Father Franz, salamat kay Brother Ivan, salamat din po kay Miss Rita Cusio. Mga kapatid, talagang hindi yata tumitigil yung ating pagiging Pueblo Amante de Maria. Ayan, nandiyan ang pangarap ng Baguio na maging shrine ng Our Lady of the Atonement. At ako tingin ko, nandun na yung devotion. Kasi ang dami talagang taong umakyat sa Baguio. Siguro bawat Katoliko na nangangarap pumunta ng Baguio, hindi pwedeng dadaan sa kanilang katedral. Kaya tingin ko talaga, dadating ang araw at oras, magiging dambana ang simbahang yan, ang katedral na yan. At lalong magiging lugar yan para sa mga deboto natin ng Mahal na Birhen, ng Our Lady of Atonement. Siyempre siya ang ating nanay at ina ng ating Panginoong Kristo at ina ng ating simbahan. Viva la Virgen! Viva! Viva! Ngayon po, hinga natin si Father Mario ng maiksing panalangin at final blessing. Okay po. Yung dadasalin ko po ngayon ay yung prayer to Our Lady of the Atonement. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Most worthy child of eternal Father, Mother of God, the Son, and spouse of the Holy Spirit, loving and merciful patroness of the Diocese of Baguio, we honor you for your role in the history of salvation. Pray for us, poor sinners. We are loaded down with debts against our Heavenly Father. Enlighten our minds, O Mother ever Virgin, and show us how to atone for the sins we have committed.
Do not abandon us, our Mother, because without the grace of God, of which you help impart through your motherly intercession, will be lost. We promise to love and serve our loving God through your example in our sojourn here on earth. Pray that we may always hope for liberation from sin and darkness in the name of Jesus, your Son. We beseech you to intercede for God's blessing and protection for our country, of which we have dedicated your loving protection. We pray that it may always bloom in faith and love of the Almighty God. We humbly ask you always also to help us obtain the grace we desire during this day, if it be for the glory of God and salvation of our soul. Our Lady of the Atonement, guide us not only to receive graces, but also to share them to our brothers and sisters, fostering oneness as God's people. We ask this through your intercession in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. The Lord be with you, And And with with your yours. spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Father. Viva la Virgen! Viva la Viva la Virgen! Viva! Viva. Ayan. Maraming salamat po.